tuwing gabi, sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ang nais nito ay matulog ng maaga, ngunit ang isipan ko ay iba ang ginagawa. Ito ay ang isipin kung kaya ko pa bang bumangon sa umaga, kung ang kalaban ay pagod ng aking katawan. Hindi ko maipagkakaila na sa haba-haba ng panahon na iginugol ko sa eskwela, minsan ko nang binanggit ang salitang kapoy na. Nakakapagod rin palang magsuot ng maskara sa mukha, yung tipong akala ng iba ay lagi kang masaya. Yun pala, nakakaramdam ka ng pangungulila at pangangamba. Pangungulila dahil malayo sa pamilya, yung tipong paggising mo sa umaga at pagpasok sa eskwela na kumakalamang sikmura. Walang ina na magsasabing, "Nak, kain ka muna." Yung tipong pag-uwi galing sa paaralan, ang madadatnan mo lang sa iyong higaan ay ang unan. "Nay, Tay, nasan kayo? Araw-araw tanging larawan nyo na lamang ang tinititigan upang mapagaan ang bigat na aking nararamdaman. Malayo kayo sa aking paaralan, sa Taguranaw ang ating tirahan, samantalang ako'y nandito sa Duruluman nag-aaral. Sa halos 3 taon kong tinuon ang aking sarili sa pagkokolehiyo na major sa Filipino. Napagtanto ko na ang buhay ay napakakomplikado, kusot na lubid ang mahirap untin. Sa bawat manggit ko na pagod na ako, naalala ko na may mga magulang pa pala akong na naghihintay sa salitang okay lang ako. Huwag kayong mag-alala, ayos lang naman talaga ako kahit sa baluktot na landas na walang katapusan. Kayo nga ang nagiging inspirasyon ko sa kabila ng pangamba na aking nanadarama. Oo, pangangamba dahil takot akong mahusgahan ng iba. Kaunting pitik lang burado na lahat ng tama na aking ginawa. Ayokong magkamali. Ayokong mangyari na ang inaasahan sa akin ng aking pamilya ay mawala. Kahit maman natatakot sa anino ng sarili, pipilitin kong piliin na maging positibo palagi, mag-aaral pa ng mas mabuti at magsusunog ng kilay gabi-gabi. Dahil alam ko na ang bawat paghihirap at pagsasakripisyo ko, paghihirap ng pamilya ko, ay may gantimpalang sertipiko.